na nag-uupuan. Basta lahat kami Sara dito. Ay, nahulog na sa tayo. Dito. Sara. Wala. Lahat ng tao dito galit sa administrasyon. Wala nang naniniwala sa kanila. Sila na nag-uupuan. Basta lahat kami Sara. Dito. Sara. Wala. Lahat ng tao dito galit sa administrasyon. Wala nang naniniwala sa kanila. Sila na nag-uupuan. Ayan mga kababayan, lahat kami dito ay Sara. Galit kami lahat dito sa administrasyon. Lahat sila na lang nag-uutuan mga kababayan ayon pito sa taong bayan. Pakinggan po natin muna si Atty. Harold Hospicio sa kanyang sinasabing speech dito kahapon. Grabe, ang tindi. Mayang hapon, Cebu! Alam ko dito sa Cebu, dito unang nangyari ang gawang kabayanihan 500 years ago. Nung pinatay ni Lapu-Lapu si Magellan. Ngayong panahong ito, may nananawagan ulit sa inyo. Nako. Gusto niyo na bang patayin? Ay, grabe mga kababayan! Gusto niyo na bang patayin? Sino kaya itong gustong patayin? Mga kababayan na may panawagan po dahil sa Cebu, diyan po nangyari ang nagurgur ang isang mananakop mga kababayan. Nandyan po sa Lapu-Lapu City, Cebu. Si Magellan State, si Lapu-Lapu po mga kababayan. Sorry po. Ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, si Senator Bato ay mukhang dinideployan na po ng 10,000 na mga kapulisan para lang po siya kidnapin at dalhin na naman sa dahig. Yan po ang ating gobyerno ngayon. Imbes na protektahan ang kanyang mamamayan at senador pa ng ating bansa, abay gusto pang ipahamak at gusto pang lumuhod, humimod ng puwet dito sa mga taga-ICC. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan at ito nga pong pasabog, pisot na pasabog ng PGMN ang worth 350 million extortion video nilabas na kagabi mga kababayan. Ano pong inyong masasabi dito? At ito, ang tama ba? No? Tama ba mga kababayan ang gagawin nila? No? Tama ba ang gagawin nila na ito nga po ay kanila pong pilitin na dakpin itong si Senator Bato de la Rosa. At ito pa mga kababayan, ito pa ang ating pag-uusapan ngayon. Nagtatago ngayon si Senator Bato. Alam nyo ba na ginawa na yan dati ni Senator Lacson yan? Panoorin nyo muna mga kababayan itong pagtatago ni Senator Lacson noong unang panahon bago tayo mag-umpisa ng tuloy-tuloy. Alam ng NBI ang impormasyong nasa bansa lamang nagtatago si Senador Panfilo Lacson. Ayon sa source ng ABS-CBN News, naghihintay lamang ng tamang panahon ang senador bago lumantad. Exclusive nagpapatrol, maan makapagal. January 5, 2010 ang napaulat na umalis ng bansa si Senador Panfilo Lacson patungong Hong Kong. As 5 ng Pebrero rin lumabas ang kanyang warrant of arrest kaugnay ng Dacer Corbito double murder case. February 11 na isama sa listahan ng Interpol Red Notice si Lacson. Sa ginawang tracking noon ng NBI, mula Guangdong, China nagpunta sa Macau si Lacson noong January 18. Gumamit pa umano siya ng Philippine passport at nagrenta ng kotse paalis ng Suhai City papuntang Macau. Bumalik ang senador sa Hong Kong noong January 28 at mula Hong Kong, nagpunta siya sa Rome noong January 31. May Schengen visa kasi si Lacson na maaaring makalibot sa may 15 bansa sa Europa. Pagkatapos ma-monitor sa Rome, nawala na sa tracking ng NBI si Lacson. Ito ang dahilan kung bakit sa tagal nang nawawala ni Lacson ay hindi pa rin siya natutunton gayong nakatimbre siya sa iba't ibang bansang miyembro ng International Police. Dagdag pa ng source, naghihintay lang daw ng tamang panahon si Lacson bago lumabas at ito ay kapag nagpalit na ng administrasyon. Ayan mga kababayan, ano ba ang pinagkaiba ni Senator Lacson at ni Senator Bato ngayon? Una, parehas po silang mga senador at parehas po silang nagtago. Ang pinagkaiba po nila, si Senator Bato po, nandito po nagtatago lang sa ating bansa at ang kaso po ng Senator Bato ay hindi po dito sa ating bansa.
ang kaso po ni Lacson ay dito sa ating bansa noong mga panahon na yon. At saan siya po nagtago? Nag-around the world na po ito si Lacson noong unang panahon pala, mga kababayan. Pagkatapos ngayon, sila ito ngayon yung mag-ano na, oy, lumalo ka na ba to? Magpakita ka na ba to? Pero ito naman pala ay ginawa na po ni Lacson noon. Kita nyo mga kababayan, ang gagaling po nila, no? Pag sa kanila po, okay lang. Pero pagka sa kalaban nila, abay, dapat hulihin ka, dapat dakpin ka. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan. Ito pong bangag na administrasyon na ito na wala na pong magawa, mga kababayan, at gusto pa pong i-impeach si BP Inday Sara sa kabila po ng mga galit na ang taong bayan dito sa administrasyon na to. Ayaw po nilang makinig sa boses at galit ng taong bayan, mga kababayan, kung kaya't no, mukhang masisintensyahan na po sila dito sapagkat ito po nagsasalita na po ang iba't iba ng taong bayan. At lalo na nga po itong INC, ano, mayroon na po silang pronouncement ang INC kung ano nga ba talaga ang dapat mangyari sa ating bansa, no? Ito po, yung INC, mga kababayan, ay mayroon po silang matinding pagtutol dito. Pero bago natin panoorin ang lahat ng video ito, mga kababayan. Basta lahat kami Sara dito. Ay, nahulog na sa tayo. Dito. Ayan, mga kababayan. Bago natin tunguhin ang buong detalye, ay magpapasalamat po muna ako sa mga lahat po na bumibisita at bago pa lang bumisita sa ating channel. Paki-like nyo naman, paki-share ng video ito, paki-subscribe nyo na rin kung inyong mamarapatin. Ayan, nakaabot na po tayo ng 280,042 subscribers. Road to 500,000 po tayo. Sana bago matapos ang taon na ito, marating natin yan. Or bago mag 2028 election, may 500,000 na po tayo. Mabilis na lang po yan kung talagang gagawin po ninyo yan, mga kababayan. Kaya lang, di naman kayo namin pwedeng pilitin. So ito, go na po tayo, mga kababayan. Maraming salamat sa mga suki ko na nakikita ko nagla-like at nagsishare po ng aking mga video. Ito po ngayon, ito mga kababayan, ngayon na po pag-uusapan ng impeachment kay BP Inday. Sa kabila ng lahat ng ito, ng mga pasabog, kahit itong pasabog ng PGMN na mukhang sa tingin ko pisot na pasabog ito, mga kababayan. Kasi lahat ng ito nabanggit na sa alos na na ito, natalakay na ito ng mga vlogger. Hindi po ito expose. Ito po ay paliwanag lang din. Kumbaga, POV lang din ito ng PGMN na ginastusan nila ng napakalaki. Na hindi ko naman dinidiscredit or inaano, no? Totoo naman, pero kitang-kita nyo, mga kababayan, na wala po talagang wala pong binabanggit kay BBM. So, kita nyo na kung sino talaga ang talagang solid Duterte at sino talaga ang mga vlogger na solid ng kay BBM. Samantala, ito po ang INC, mga kababayan, ang kanilang pahayag patungkol po dito sa ating bansa. Ano ba talaga ang kalooban at gusto ng INC mangyari, mga kababayan? Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence leads us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito?
May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Ayan mga kababayan, ayan po ang matindi Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo. panawagan ng INC ay atin pong narinig at natunghayan. Matindi po itong panawagan nila mga kababayan. Ngunit ito pong mga congressman, ito pong mga buhaya, ay ang tugon po nila sa panawagan na ito mga kababayan ay i-impeach. I-impeach si Inday Sara Duterte. Yun po ang kanilang tugon mga kababayan dito. Grabe matindi ang kanilang tugon dito sa sa panawagan ng INC. Tinugon nila, ito, i-impeach namin si BP Inday. Bakit ba nila masyado gigil na gigil sila mag-impeach kay BP Inday mga kababayan? Ito, tingnan natin, may post dito yung Pinoy Showbiz. Sabi dito ng Pinoy Showbiz, ito, 200 million kapalit ang pagboto sa impeachment. Mayor Baste, Durge Cebu lawmakers to reject to reject impeachment versus VP Sara. Si Mayor Baste sabi niya 200 million kapalit ang pagboto sa impeachment. Yan mga kababayan. Sabi ni Mayor Baste sa Cebu, na kayo diyan ay wag nyong susuportahan itong impeachment laban sa kanyang kapatid ni si Vice President Inday Sara Duterte. Ang problema diyan sa Cebu mga kababayan, ang inaasahan natin na sana isa itong magiging malakas nating diyan sa Cebu supporter, ito mga kababayan, butterfly na. Ito, pakinggan natin si Mayor Baste diyan sa Cebu kahapon sa Ridge. Nagsalita siya diyan. Kumusta yung gobernador Dre? Okay ba? Nako, nabuna mga kababayan ng kinumusta ni si Mayor Baste Duterte. Ito pong mga taga Cebu. Kung kumusta ba ang kanilang gobernador diyan. Ang sagot nila, boo! Paghilo mo Kumusta lang ganita? Ano sa mamataon mo? Mag-speculate, mag-unsa. May bawa na sa tumoy. Kaya may election perme. Raman na. Demokrasya man ta. Ang demokrasya gani, nakanindot po gudana, ang every elections, form of cleansing na. O kuwa ta makauyon, mangita na pataglain. Anara man na siya. Musta ra gani ta. Ang mga tao Ayan mga kababayan, ibig sabihin ng magkita na lang tayo sa tumoy. Ang ibig sabihin ng tumoy mga kababayan ay sa bandang dulo sa 2028 eleksyon. Magkikita na lang tayo sa 2028 eleksyon sapagkat ito pong si Gwen Baricuatro ay si Gwen pinagsama ko yung dalawang puros mga wakwak. Si Gwen, yung pinalitan ni Pam
na may holding hands pa dito Ulit. Ayan, Wow, sweet naman. Sweet. Asan na ba yung sweet? May holding hands pa sila. Ulit. Wow. Tingnan niyo nga, naghawak kamay niya. Ay, may holding hands pa sila dyan eh. Ayan, ayan. Mag-holding hands yan eh. Dalawa eh. Nasaan na yung holding hands? Hindi. Iyon no, mga kababayan, no? Kita nyo? Hawak may... Ay, snake kamay. May pa-holding hands pa itong dalawang ito, mga kababayan. Sweet naman. Kumusta kaya si Kuka? Yan po, mga kababayan, ano ho? Ayan po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. At punta pa tayo dyan sa Cebu, sa Range. Dito naman kay Atty. Harold Respicio, tuloy natin ang video niya. Sandali. Pwedeng sumagot kayo ng oo. Pero baka makulong kayo, ha? Pero patapusin nyo yung tanong ko. Pag agree kayo, sumagot kayo ng oo ng napakalakas. Gusto nyo bang patayin ang korupsyon sa Pilipinas? Ang lakas ng sigawan ng mga kababayan natin dyan sa Cebu, mga kababayan. Gusto nyo bang patayin? Oo! Ang korupsyon. Hindi yung mga kurap. Yung korupsyon ang papatayin, ha? Hindi po yung mga kurap. Easy. Masyado kayong ano eh. Dadami wrinkles ninyo pag hindi kayo tumatawa. Di ba mga kababayan? Korupsyon ang papatayin. Baka makulong na naman tayo niya. Sabi ni Atty. Harold Respicio eh. Ingat-ingat. Ingat-ingat tayo dahil nag-aabang itong mga bangag, mga kababayan, di ba? Nag-aabang po sila, abangers po sila sa abangers po sila sa taong bayan eh, di ba? Ito yung matinding babala ni Mayor Baste sa mga susuporta sa impeachment. Isang araw bago ang nakatakdang pagsalang sa plenaryo ng Kamara ng Committee Report at resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, naglabas ng maanghang na pahayag ang PDP laban sa gitna ng mariing pagtutol sa proseso ng impeachment. Kasalukuyang pinangungunahan ang partido ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, na kababatang kapatid ng pangalawang Pangulo. Ayon sa PDP Laban, ang sinumang opisyal na boboto pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte ay hindi maaaring umasa ng suportang pampolitika mula sa partido. Hindi rin sila papayagang lumipat sa partido. Sa gitna nito, binigyang diin ng PDP Laban na hindi ito pananakot. Pero ayon sa makabayang lawmakers, pamumulitika ang ginagawa ng partido. At dahil hindi umano mapabulaanan ng Vice Presidente ang mga ebidensya laban sa kanya, na uwi sa pagbabanta ang mga kaalyado nito. Sasalang na sa sesyon sa plenaryo ng Kamara ang committee report at resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte mamayang hapon. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, isa lang ang magiging agenda ng House, ang impeachment. Pagbukas ng sesyon, ito ang tatalakayin sa plenaryo. Si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative. Sabi ng mga ito, makabayad black, mga kababayan, ito daw ay pamumulitika at pananakot. Hindi yan pananakot. Kasi kung hindi naman kayo natatakot, bakit kayo magpapatakot, di ba? So, kung hindi kayo takot, di tuloy lang kayo, di ba? Ganun lang naman kasimple. Babala lang naman ito ni Mayor Baste Duterte sa mga susuporta. Ang maliwanag dito sinasabi ni Mayor Baste, lahat ng mga susuporta, hindi na kayo po pwede tanggapin sa PDP. At kung nandyan kayo sa PDP ngayon, malamang sa malamang tatanggalin kayo. Okay? Maliwanag yan kasi napakatanga naman siguro ng mga magkapatid na Duterte. Biruin mo yan. Ikaw isang leader ng napakalaking samahan na katulad ng political party na PDP. Pagkatapos, yung kapatid mo, i-impeach itong mga kasamahan mo, tapos ikaw ang pinakamataas dyan sa PDP, hindi mo kayang disiplinahin, wala ka rin silbi. Para ka lang din si BBM, na pinabayaan lang itong magnanakaw na pinsan niya.
at ang mga kasapakat. Sa bagay, kasi nga nakikinabang si BBM. Parang ganun ka lang din. Di ba? Oh, ayon po ito sa mga lumalabas na investigasyon ha. Kasi tingnan natin, yung post na kagabi ng PGMN, di ba? Walang binabanggit si BBM. Si Martin Romualdez lahat ang iniipit. Pero makakagalaw ba si Martin kung walang basbas si BBM? Wow naman ha. Sorry ha, pero hindi po kami bibili ng ganyang ano. Patunayan nyo muna na hindi kayo muna nag-extort. Kasi kinasuhan yan si Mapanta, di ba? Kinasuhan ng NBI, na-entrap Tapos ngayon, lalabas kayo ng video. Ako sa totoo lang, okay naman yun. Nailabas na yung side ninyo. Ang inasahan namin, akala namin, ma-expose kayo na may nabidyoan kayo mismo, na tumatanggap si Martin Romualdez. Hindi naman pala, di ba? Teka, sandali. Pupunta tayo dyan, pero dito muna tayo. So, ibig sabihin mga kababayan, ito maliwanag lang ang babala ni Mayor Baste. Ngayon, hindi kayo takot dito. Ito namang mga makabayad black, hindi naman talaga yung takot Kasi, lining yan ng mga MP, di ba? Lumalaban ngayon sa mga, natin Gustong-gusto nga nilang malaman kung sino yung mga confidential agent Para ano? Sige nga, para ano? Di ba confidential agent ng ating gobyerno? Gusto nyong malaman kung sino? Confidential nga Di ba? So hindi kayo takot. Now, kung hindi kayo takot, edi tuloy lang kayo. Bakit mo sasabihin pamumulitika? Ano bang ginagawa ninyo? Yung impeachment na yan, di ba politika lang naman yan? Bakit? Pag halimbawa, ito lang, tapatan lang tayo, Tinyo. Ikaw, napakagaling mo magsalita. Akala mo naman sino kang malaking ambag sa bayan perwisyo lang kayo naman dyan Ikaw, Tinyo. Sige nga, pagka na-impeach ba si BP Inday Sara Duterte, may lalabas nyo ba lahat ang mga pera? Na trilyon-trilyon na ang nawala sa ating bansa? May lalagay nyo ba lahat ang mga ghost project? Hindi, di ba? So maliwanag, politika lang ang ginagawa ninyo. Yan mga kababayan. Diretso na natin ito. Itong post-post ni nito na si Jihero. Sabi ganito ni I agree with Attorney Harry Roque, sabi ni Kairek. Si Jihero, si Vangag ang mastermind ng nakawan. Naglalaro tuloy ang isipan ko kung bakit si Martin lang ang diniinan. Pwede ba? Di kami tanga. I stand with Attorney Harry Roque. Hindi po kami tanga. CG Hero at PGMN. Hindi kami tanga na maniniwala kami kaagad na sasabihin ninyo na si Martin lang talaga ito. Sorry Sorry. Kaya lalo kayong masisira dito Akala ko noon mga kababayan, ang ilalabas nitong PGMN, ayan po itong video na to. Ito yun Akala ko mga kababayan, ang ilalabas lang video, ayan 6 days ago, PGMN owner Franco Mabanta was unjustly arrested after being framed for extorting. He was released on bail yesterday. This is the story that Martin Romualdez wanted to kill. Gaano kalaki ang 1 bilyon? Kung sa oras, ang 1 milyong segundo ay katumbas ng 11 at kalahating araw. Ang 1 bilyong segundo. Ito, si Boss Mark. Alam nyo mga kababayan, isa lang ang nakikita ko ritong mas magandang inilabas niya. Itong mga vlogger, kasi yung mga kakampi ni Martin na mga congressman ito, ano na yan Gavin na yan. Gavin na itong mga ito na talagang himod po sila kay Martin noon Di ba ito? Speaker, at kaya may groundbreaking ngayon. Dahil ni Speaker. May mga trolls pa at Yan mga kababayan, given na yan lahat ng mga congressman. Na noon talaga, alam niyo yung chorus, ano ibig sabihin ng chorus? Pag kumakanta ka, di ba, pag chorus, sama-sama lahat. Ganon sila pag kumanta noon. Papuri lahat kay Martin Romualdez. Given na yan, alam na po yan ng taong bayan. Dito lang po talaga sa mga vlogger at mga supporter ni Martin Romualdez at nitong administrasyon, ito yung hindi pa masyado alam ito ng iba, lalo na ng mga vlogger. Ito yung isa sa nagustuhan ko lang dito sa in-expose nitong Peanut Gallery or ni CG Hero mga kababayan. influencers na binayaran, allegedly,
to defend him. I actually liked how Speaker Romualdez ran Congress. I was actually impressed at how he was able to unify Congress in a lot of major issues. Even the minority and even the independents were supportive of Romualdez's speakership. Mukhang nagkakalibat-libat si Sir. Para magdepensa kay Martin Romualdez Kaya pala maraming mga vlogger, mga kababayan na hindi naman po kilala natin na dumidipinsa dati sa politika pero biglang naglutangan. Naglutangan itong mga vlogger. Mayroon pa dito, hindi nila pinalabas. Yung isang vlogger na kilala namin, di ba? Yung katulad lang ko lang din naman, mahirap pa sa daga. Pero makita natin, mayroon ng sports car, mayroon ng townhouse, ang ganda ng bahay. Tapos naninilaw, may sakit na hipa sa sobrang daming kadinang ginto. Grabe. Yung isa naman, nabaliw, napanot, nakalbo, may sariling kondominium. Saan galing yung mga pera ng mga yan? At itong mga ito, hindi naman to mga kilala na mga vlogger na politika di ba? Bigla itong naglutangan. Bakit? Panoorin natin. Tandali. Ay, tsuro. Ganito pala tsura Supportive of Romualdez's speakership. Ganito pala yan, mga kababayan. Hindi nga, ganyan pa. Sorry, ganito pala yung tsura nito. Ito, hindi naman to kilala mga kababayan, itong taong ito, na politiko, di ba? Political vlogger. Pero biglang naglutangan tingnan natin. Ang inaakusahan nila dito, si Boss Martin, sabi... Boss Martin, yung isa namang kanina, gustong-gusto niya. Yung Tangkristan, di ba? Gustong-gusto niya na pinapatakbo ni Martin ang house. Bakit gustong-gusto niya? Magkano ang dahilan? Hindi, joke lang yon. Tanong lang naman yon. Tinago daw. Pero asan ang patunay na tinago talaga? 'Di ba ang sinabi ni Mike Defensor nung isang buwan or 2 buwan ago nasa Marines daw. Ngayon balik na naman kay Romualdez, 'di ba? Hindi nyo makasuhan si Martin Romualdez. Makalilinis talaga yung pangalan ni Martin Romualdez kung wala siyang maharap. Alam nyo, hindi nyo madadala sa korte yan. Kaya puro press release, puro drama lang ang ginagawa ninyong dalawa. He publicly stated that Kayong babaeng hindi ko kilala yun, Patibaw palang pangalan. Ito si Akla! Akla! he had no hand in the BICAM. Yun yung pinaka-consistent defense ni former speaker. And fortunate for him, maybe baka yun yung reason bakit yun yung defense na pinipili niya. Talagang wala kasing malilink sa kanya sa BICAM or sa small committee. He was not silent. Hindi lang siya humarap himself. And to me, that says he is a coward. Duwag siyang humarap sa ating lahat para sagutin ang mga katanungan. I did not hide, I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. He distanced himself from the issue para makalimutan natin ang alleged role niya sa corruption. That is a classic PR crisis management move na malamang sa malamang, taxpayers din ang nagbayad. That's exactly what the Nepo babies did, di ba? They literally stopped posting their OOT. Ayan mga kababayan, ito doon lang ako nakapokus sa sinasabi niya, binulgar niya itong mga vlogger. Kitang-kita nyo naman the rest na mga ito, natakil na ito ng iba't ibang mga vlogger at perhaps tayo rito, di ba, natakil na rin natin, na-reaction na natin itong mga Nepo babies at kung sino-sino pa dyan, di ba? So, itong mga nilabas, itong sinasabing extortion video ng PGMN, wala na halos bago dito. Kahit nga yung mga vlogger na yan, alam na natin, nababanggit na nga yan ni Congressman Marcolita, doon nga po sa Senado, ganun din, di ba? Na mayroon pong 50 million budget para sa mga vlogger, di ba? Kaya naman pala, yung ibang mga vlogger dyan sa kampo ng kabila, nagsisiyaman. Bagamat, liliit lang din ng mga views Sa totoo lang mga kababayan, kung views pa lang pag-uusapan, kami mga DDS vlogger, di hamak naman na mas marami-rami ng mga views namin, di ba? Kung ganun pala, bakit hindi kami mayayaman? Nakita nyo na, dyan nyo mapapatunayan mga kababayan,
Ito si Tatay Digong talaga. Ito talaga si BP Inday Sara, napakakuripot eh. Kasi sinasabi nila bayaran daw kami, di ba? Nagbabayad daw itong mga ito. So kuripot pala itong sila BP Inday Sara at si Tatay Digong. Grabe. Hindi kami nagsisiyaman eh. Wala nga akong sports car eh. Di ba? Tricycle po eh, di ba? Alam nyo, dito nyo talaga makikita mga kababayan, ito pong pagkakaiba namin dito po sa mga balagir na kumbaga naatasan lang dahil nga sa may kapalit na malaking datong. Di ba? So, i-compare mo na lang, talagang napakalayo ng diferensya namin. At kung magsasalita kaming mga balagir na mga DDS, alam ninyo, ramdam ninyo na may empathy, no? Di ba? Naka-emphasize lahat mula sa puso. Di ba? Kayang-kayang tumayo kahit saan. Yung mga yan din makakatayo. Unang-una, tanungin mo na lang agad, saan yun nanggaling yung kayamanan ninyo? Ha? Saan galing yan? Eh, para-pares lang naman tayo before. Di ba? Ang titindi ninyo magpakita ng kayamanan ninyo. Yun lang po ang nakita ko dito sa expose ng yun ang nagustuhan ko dito sa PGMN. Pero the rest po, kita naman na lahat ay puro lang kay Martin Romualdez, mga kababayan. Sorry ha, okay yan na naglabas kayo ng ganyan, pero katulad kay Atty. Harry Roque, sang-ayon din ako. Katulad ni Ka Eric Siles. Kumusta ka na, brother? Long time no si brother Ka Eric, no? Yan, mga kababayan. So, alam nyo talaga na itong pangyayaring ito ay masasabi natin na mayroon talaga silang pinaprotektahan. Ang tanong, sino kaya ang nag-produce? Sino kaya ang nag-fund sa kanila dito? Di ba? Maaari kaya yung isang babaeng kokak? Tanong lang yan ha. Sino kaya, mga kababayan? Yan lang po yan. Okay? So, balikan natin sa Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. Ito po, ICC issue, secret warrants, sis lawyer. Secret warrant lang pala ito, mga kababayan. Mukhang may sikreto talagang warrant itong si Senator Bato. At sa tingin ko, totoo yan na mayroon po talagang secret warrant kasi nga si Senator Bato, dati po yung pulis, siyempre may mga intelligence yan. Alam niya na mayroon na yan. No? Si Tatay Digong, alam din naman ni Tatay Digong, mga kababayan. Sasabihin niyo, bakit si Tatay Digong hindi man niya alam yon? Alam niya. Alam niyo nangyari kay Tatay Digong kasi nga, abogado si Tatay Digong eh. Abogado si Tatay Digong. Alam niyo ba pag sinabing abogado? Lagi ang nasa isip niyan, kumbaga ganito yan eh. Ang isang akusado nananatiling inosente hanggat hindi napapatunayan sa korte. Practice na po yan ni Tatay Digong. Kaya sabi niya, wala akong takot umuwi, pumunta ng Pilipinas, kay may warrant o wala man yung ICC na yan. Alam ko, dahil isa akong alagad ng batas, I mean yung tagapagtanggol ng batas, alam ko na hindi po pwedeng magbitbit ng isang tao or Filipino citizen papunta sa ibang bansa na hindi muna dadaan sa korte. Yun yung na-underestimate ni Tatay Digong. Dahil hindi niya naalala, nakalimutan ni Tatay Digong na nasabi niya na pala noon na bangag itong si Marcos Jr., bangag itong administrasyon na ito, at mayroong asong ulol na nagwawala, nanira doon sa loob ng KOJC compound sa samahan ng isang pananampalataya na labag sa batas, pumunta dyan at dinala si Tatay Digong kaagad sa dahig nang wala pang 24 hours na hindi po dumadaan sa korte. Yun ang hindi na-estimate ni Tatay Digong. Kasi nga, nagtiwala si Tatay Digong at ang prinsipyo ni Tatay Digong, mayroon pa talagang umiiral na hustisya sa ating bansa. Iginalang, inirespeto ni Tatay Digong yan. Kaya lang itong mga ito, mga adik at bangag, di ba? Ayon kay Senator Aimee, di naman natin sinasabi yan. Si Senator Aimee na mismo, kapatid niya mismo ang may sabi. Ayan, mga kababayan. Siyempre, wala na pong gagawin matino yan. Hindi na matino utak niyan eh. Lango na yan sa pinagbabawal na pulburon, di ba? Ayan. Si Senator Bato bilang pulis, alam niya yan. Sandali. Brother,
Di ba? Si General Bantag, ganun din, di ba? Marami rin dati nagsasabi, sige, luwantad ka na Bantag, sumuko ka na para ano na, matapos na ito. Nako, bilang isang pulis, alam nila, mas matatamisin pang magtago na lang kaysa sa sumuko dahil alam nila kung anong gagawin at maaring gawin ng mga ito. Dali lang, magparayot o kung ano man, di ba? Hindi natin sinasabing gagawin nila yan, ha? Pero, tingnan mo sa Senator Lacson, si Hunasan, di ba? Nagtago itong mga dating mga men in uniform. Oh. Di ba napanood yung kanina, nag-around the world pa nga nag-world tour pa pala ito si Lacson May Xinjiang visa pa pala to Ano ba yun? Xinjiang? pro China pala ito, Xinjiang at Xi Jinping. Hindi, Shenzhen visa pala yun. Pala na kayo ng pronunciation doon, mga kaubayan. Correct nyo na lang ako dyan. Yan, mga kaubayan, no? Eto, panoorin natin si attorney kung ito nga ba ay ano para talaga ang dapat kay Senator Bato. Nararapat ba itong nangyayari sa kanya o hindi? Mga kaubayan. Lang naman po natin, unang-una nagkaroon po ng article from news outlets na nandito na daw po yung ICC warrant. Pero nag-release po bigla ng statement yung ICC, yung International Criminal Court, na no public arrest warrant issued pa daw po in PH. And then yung statements po na interesting ditong sinabi ng DILG is that yung DILG ay nag-ready ng 10,000 na cops na mag-implement ng warrant. Kahit pa po, no public arrest warrant yung official statement ng ICC. So ano po, di ba? Very interesting po yung mga statements ng DILG at ng ICC. Okay, so anyway po, ipakita ko lang din sa inyo yung nasa International Criminal Court website. So this is as of May 10, 2026 po, itong information na pinapakita ko sa inyo. So if we look at the case po of si PRRD, Duterte Rodrigo Roa, wala pa naman pong sinabi dito yung ICC na may warrant of arrest na nga against Senator Bato de la Rosa. However, yung interesting nga po na ino-note natin dito is that no public arrest warrant yung term, di ba? So baka merong hindi naka-public na warrant of arrest. Posible din po yun. Kasi... So ibig sabihin, mga kababayan, posible nga ito po, mayroon po silang, hindi pala yan, secret, no? Secret na arrest warrant katulad ginawa nila kay Tatay Digong. Pero kahit secret yon, alam ni Tatay Digong yon. Kaya lang si Tatay Digong nga, kung mga matapang, ayan no, may secret warrants talaga, no? Mayroon talagang sekreto na warrant, kaya lang hindi nila pinapubliko para talagang intention talaga nila na kidnapin si Senator Bato de la Rosa. Ito lang ang masaklap rito, mga kababayan, no? What if kung mga worst scenario, di ba, magkaroon ng commotion? Siyempre, may mga kamag-anak, may mga bodyguards. Senador ito Unang-una, wala naman tong kasalanan sa ating bansa, di ba? Wala namang kaso dito si Senator Bato sa ating bansa. At ang mag-ano sa kanya, mga mananakop na ibang bansa, di ba? Hindi naman tayo alipin ng ibang bansa. Bakit ibang bansa ang magdadakip sa kanya? Paano kung lumaban, di ba? Di magkakaroon ng gulo. Baka mamaya ito rin kaya ang gusto nila, mga kababayan. Magkaroon ng gulo para ano? Para mabilis na lang sa kanila mag-declare ng martial law. Para wala ng eleksyon sa 2028. Bukod pa dyan sa pipilitin nilang i-impeach si BP Inday. Dami nilang mga hanas, mga kababayan, pero alam sa tingin nyo, sa dami-dami na po ng mga relihiyon ngayon, ay INSE, KOGC, mga Muslim, mga Baptist, at mga Katoliko na marami pang iba. At yung taong bayan, sinasabi galit na sila sa Administrasyong Marcos. Sa tingin nyo kaya hindi yan papakinggan ng Diyos? Antay na lang natin, mga kababayan. Ganun din po yung nangyari kay PRRD before, di ba? Wala sa website, pero meron na palang warrant na biglang in-execute or in-enforce sa Philippines yung pag-uwi po ni PRRD from Hong Kong. Okay, so yan lang naman po yung pinaka-facts natin. Ngayon po i-discuss naman natin yung RA 9851, which is yung an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, so on and so forth. So this law po yung laging ginagamit na basis na dahil daw sa Section 17 nito ay pwede daw mag-surrender ng Pilipino dun sa mga international courts. So quick break lang po mga kasimor, gusto ko lang po kasi kayo pasalamatan lahat because we have recently crossed 400,000 subscribers po sa YouTube. Sa mga hindi pa po nag-subscribe pero laging nanonood, hopefully po you can consider subscribing kasi wala naman pong bayad yung subscription sa YouTube ko. 100% free po ang YouTube subscription. Okay, and of course, don't forget also to like this video para po mas bigyan pa kayo ng ganitong content ng mga algorithm sa social media. Okay, so again po, maraming salamat for the support. Ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so yung una pong magandang maintindihan po talaga natin in relation to RA 9851 ay ito po yung batas tungkol sa mga international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. So wala po tayong question dyan na meron tayong batas in relation to that kung paano mag-prosecute ng mga
international humanitarian law issues. Pero ang issue lang po talaga natin is that if we look at this law sa Section 17 to be specific, ay wala pong rules regarding sa pag-surrender talaga. So basahin po muna natin So Chapter 7, Jurisdiction, Section 17. And to be specific, ito po yung highlight ko yung nasa second paragraph. Kung makita po nyo nakalagay dito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act. So yung mga crime punishable nga po, yung mga in relation to international humanitarian law, genocide, so on and so forth. So going back, if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime, instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Okay, so ang maganda pong unan yung i-take note dito, ang nakalagay lang naman sa batas is the authorities may surrender or extradite kung meron pong ibang korte or tribunal na nag-investigate in relation dun sa international humanitarian laws. So in other words, kahit na po may international warrant of arrest, hindi po mandatory or obligation ng Pilipinas na i-surrender ang isang Pilipino dun sa foreign tribunal or court na yon. Because again, Mga kababayan, so ibig sabihin, si Marcos Jr. talaga ang may kasalanan dito kay Tatay Digong. Kinidnap talaga nila maliwanag kasi hindi naman pala obligado na isurrender si Tatay Digong. So sila lang talaga ang nag-surrender. At hindi ito surrender mga kababayan kasi ang mismong may-ari ng katawan na si Tatay Digong ayaw niya. So ibig sabihin, ayaw niya, kinidnap nila. Sa pilitan Tama hindi? again, the terms used by law is may surrender or extradite. Diba? And the reason kaya may po yung ginamit niyan is because we have a functioning legal and judicial system po dito sa bansa natin. And to enforce nga po yung issues against international humanitarian law, ito yung batas na yon, yung RA 9851. Okay? So in simple terms, hindi po tayo incompetent yung ating legal system kung saan kailangan natin umasa sa mga foreign tribunals. And this is me speaking po as an actual practicing lawyer. Kung makita naman po natin ngayon, di ba, ang daming mga ongoing cases left and right. Even yung mga political related cases, may mga libel cases na fina-file, may criminal cases din po na fina-file against members of the HOR. So yan lang po, may kita naman po ninyo na gumagana po yung legal system natin kahit na po very politically divided at present yung Republika ng Pilipinas. Okay, so going back to our discussion or yung pinakapunto po talaga dito, again, ang sabi lang po, may surrender or extradite. Tapos ang maganda pong next i-take note natin dito is that it must be pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Diba? So sa extradition po, kailangan sumunod yun sa batas ng extradition or sa mga treaties in relation to extradition. Therefore, sa surrender, kailangan din po yun sumunod sa batas in relation to the procedure kung paano mag-surrender. Okay, so ngayon po ang next question naman natin, meron ba talaga tayong batas or rules of procedure kung paano i-surrender ang isang Pilipino dun sa foreign court or a foreign body? At ang sagot po dyan ay wala po tayong batas that discusses or sets the guidelines kung paano tong surrender na provision ng Section 17 ng RA 9851. Kasi kung titingnan po natin itong batas mismo na to, RA 9851, wala na pong nakalagay dyan. After nitong Section 17, it's Section 18 na po, and then Section 19, 20, and 21. So makita nyo, Section 18 speaks of Philippine Court, prosecutors, and investigators. Section 19, separability clause. Section 20, repealing clause. Section 21, effectivity. So again, wala na pong nakalagay dito kung paano to properly i-enforce yung surrender na provision dito. Sinabi lang nila may surrender or extradite, pero wala silang binigay na rules regarding this under RA 9851. Okay, and then yung next po na issue dito, kung wala sa RA 9851, meron bang ibang batas na para ma-implement to, itong surrender? At ang sagot din po dyan ay wala din po ganong klaseng batas. I've researched already, kung saan na po ako nag-search, wala pong lumalabas na rules of procedure or a regular statute or in the Constitution na pwede gawin tong surrender. In other words, hindi po dapat mangyari yung pupunta lang dito yung isang international tribunal or may ibigay pong international warrant of arrest yung isang international tribunal sa local government officers natin tapos biglang implement yun nila. Tapos sabihin lang nila, we are enforcing the surrender provision of Section 17. Kasi again, wala pong specific way na nakalagay kung paano mag-surrender. Hindi po pwede yung ganun na kukunin mo lang, surrender mo lang directly to an international body because we have to remember, pag ganun po, that already touches on deprivation of liberty. Diba? So kung deprivation of liberty, papasok po dyan yung right to due process ng isang tao under the Bill of Rights po natin. Diba? No person shall be deprived his right to life, liberty, or property without due process of law. Okay? So yan po yung pinaka-basic naman sa due process. So again, surrender touches on the right to liberty. Therefore, hindi po yun pwede basta-basta lang gawin without a proper law, proper rules of procedure, or a proper implementation of the constitutional right to due process. Okay, so ngayon po ipakita ko naman sa inyo yung extradition para makita po ninyo kung gaano ka-stricto talaga yung extradition system natin or extradition laws before ma-extradite ang isang tao dun sa isang foreign body. Okay, so this one po is the Rules on Extradition Proceedings, AM number 22-03-29-SC. So nirelease po ito ng Supreme Court noong 2025. Okay?
So kung basahin po ninyo to, makikita nyo nakailang emphasize po dito yung Supreme Court tungkol sa kailangan talaga dumaan sa local courts natin yung isang extradition request para magkaroon ng proper court order or a local warrant na i-issue po yung regular court natin dito para implement yon, tapos i-undergo na ngayon sa extradition proceeding ang isang akusado para mapadala po siya dun sa foreign body. So ito po, i-flash ko na lang sa screen to, hindi ko na i-discuss isa-isa kasi hahaba po masyado. But ang point ko lang po talaga dito, kung tingnan nyo talaga itong rule na to na nilabas po ng Supreme Court, kailangan po talaga yung dumaan sa local courts natin, di ba? Like dito, kailangan pa po mag-file ng petition, and then ito kung paano yung proper commencement of an action. An action for extradition is commenced by the filing of a verified petition before the extradition court. Diba? So yung extradition court, that is a local court po dito kung saan magpe-petition pa para ma-process po yung extradition request na yan ng isang foreign body. Diba? So kung makita po ninyo, very strict po yung extradition. So more or less, dapat ganito rin po yung mangyari sa mga surrender na actions. Kasi yun nga po, pag surrender or extradition ang pinapag-usapan, deprivation of liberty po yung posibleng mangyari dyan. Therefore, dapat may proper due process din po talaga. And isa pa po na kailangan natin tandaan, yung mga international documents kasi, hindi yan automatically recognized din po dito sa bansa natin. Kailangan yan mag-undergo ng judicial process, judicial scrutiny, para of course ma-verify kung genuine or legit talaga yun. Tapos kung makita po ng local court natin na genuine at legit yun siya, mag-i-issue yan ng local version na ganun para ma-properly implement po dito sa bansa natin yung mga international documents. Diba? So in very simple terms, hindi po pwede basta-basta may ipadala lang dito international document tapos i-serve tapos magkaroon ng surrender or extradition. Okay, so yan lang po ang pinaka-point ko. It must undergo the proper judicial process and the proper judicial scrutiny before any of these actions, itong may surrender or extradite, ay posible pong mangyari sa isang Philippine citizen. Okay, so ngayon po, mag-discuss naman ako ng mga legal principles po natin dito kung ano po ba yung nagpe-prevail talaga kung magka-problema or conflict between international laws, treaties at sa constitution po natin or local laws. Okay, at ang case po na ipapakita ko sa inyo is GR number 238875. So this is the case po, yung Pangilinan versus Alan Peter S. Cayetano. This is the time po nung Secretary pa ng Foreign Affairs si Senator Alan. Okay, and then yung legal principle lang po na gusto kong ipakita sa inyo is this one. Ito, yung hierarchy of the Philippine legal system. So ito po, basahin ko na lang. Within the hierarchy of the Philippine legal system, that is as instrument akin to statutes, treaties cannot contravene the Constitution. Moreover, when repugnant to statutes enacted by Congress, treaties and international agreements must give way. Okay, so in very simple terms, yung Constitution po at mga local batas natin ang mananalo kung may conflict dun sa mga international laws at treaties. Okay, and the reason why I am showing you this is because kung ang isa pong treaty sasabihin pwede lang gawin yung ganyan, nakunin yung isang tao tapos idalahin sa International Criminal Court, di ba tandaan po natin meron tayong right to due process under the Constitution. So in that situation po, hindi pwede manalo yung ganung klaseng treaty kasi that will violate po the right to due process na guaranteed by our Constitution. Okay, so pinapakita ko lang po to sa inyo para makita nyo kung gaano talaga ka-powerful yung Constitution at yung mga local statutes natin. Di ba? Again, within the hierarchy of the Philippine legal system, treaties cannot contravene the Constitution, di ba? And they cannot be repugnant to statutes enacted by Congress. So dapat po yung mga basic principles natin dito under the Constitution po natin ang sundin talaga ng mga international laws or treaties kung may conflict man. And that is because po, we have to remember, the Republic of the Philippines po is an independent sovereign nation, di ba? Meaning, may sarili po tayong isip na bansa na kaya po natin i-handle yung mga external and internal affairs natin at hindi po tayo sunod-sunuran lang sa mga ibang foreign bodies or entities. Okay, so yan lang naman po ang ibig sabihin talaga niyan. Hindi po natin dapat i-violate yung sarili nating constitution, sarili nating batas para lang po ma-please or maging sunod-sunuran tayo sa mga international communities. Okay, so that is why this is actually a very big issue itong kay Senator Bato de la Rosa at kay FPRRD. Kasi bako po ang tatanungin ninyo, ang tingin ko talaga dito, this touches on yung sovereignty rules or principles po natin under the Constitution at hindi lang yung due process yung posibleng may issue dito. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to this issue. Hopefully klaro po yan. If you like. Okay, so good day my fellow. Wait lang mga kababayan, napindot ko lang ha. So ito po, maliwanag sinasabi ni dito ni Attorney Niel Abayon na talagang wala po talagang karapatan itong ICC at hindi po talaga dapat isinosurinder ang isang Filipino citizen dyan sa ibang bansa at hindi po talaga dinadala. Ang problema ngayon naghahanda na itong si ng 10,000 na mga kapulisan. Di umano itong si pangalan nito? Si John Vic. Ang problema naman sa John Vic, bakit hindi mo paghandaan din ng ganyang karami ang mga kapulisan para naman to si Martin Romualdez ang inyo namang bantayan. Baka mamaya, pagka ito na-file na ng kaso, wala na ito sa ating bansa. Kasi ngayon, itong bagong lumabas nitong video nitong PGMN, ay talagang si Martin Romualdez ang tinitingnan na silang mag-asawa. Ang lalaking pera na itong mga pinag-uusapan. Pinanood ko po ito mga kababayan pero hindi ko na halos na napatapos, pero sa totoo lang itong video na ito ay puro lang Martin Romualdez.
Nagtataka lang ako dito sa PGMN, bakit kaya ba ito ni Martin Romualdez mag-isa? Sa tingin nyo kaya, kayo mga kababayan, sa tingin ninyo, kaya ba ni Martin Luther Fund? Martin Luther Fund, oh. Ang ganda, oh. Ganda, daming ano nito mga kababayan, dami nilang ginamit na AI. Ang mahal-mahal pa naman ng AI mga kababayan, no? Pag nag-subscribe ka dyan, ang mahal yata niyan eh. Hindi nga tayo makapag-subscribe dyan, kaya wala tayo mga AI video eh, no? Ang mahal eh. Naisishare lang natin dito, yung katulad nito, AI video ito. Mga gawa na nila, pero pagka sabihin mo mga kababayan na may kakayahan ka, wala akong kakayahan yan. Mahal niyan eh. Yung mag-subscribe nga lang ako sa PixArt na 100, kulang 200 isang buwan para lang mag-edit ng thumbnails eh. Namamahalan na ako eh. Buwan-buwan yun eh. Magkakalta sa'yo yun. Ito pa kaya na ang mamahal po niyan yung mga AI na yan mga kababayan. Tapos, wala na akong panahon para mag-edit-edit eh. Kaya nga tayo dito talagang as is, where is na. Parang live, semi-live din to eh. Hindi ko na po ito i-edit. Kaya nga mapapansin ninyo, minsan nagbabakil, minsan kung, di ba, wala, very raw talaga itong video na ito, hilaw na hilaw. Kasi nga po, ang importante naman dito kung ano yung naisishare natin eh. At saka yung pagiging organic, yun po ang importante dito. Dito po malalaman natin kung totoo ka nga talaga. Kasi alam mo yung pinagsasabi mo, hindi ka lang basta dumaldal dahil nga sa bayad ka. Katulad nitong mga pinakita nila ng mga vlogger na ito ng PGMN na ito, na mga naglabasan ng mga balager. Ayan oh. Ito mga balager na ito na mga naglabasan. Ayan oh. Oh. Kita nyo naman yan kung makapagsalita yan, di ba? Sobrang ano yan eh, sobrang ano kay Martin Romualdez yung mga yan, kung sobrang makapapuri. Ito isang babaeng to, Pati Bao, hindi ko kilala yan hindi ko napanood yan. Ito minsan ko rin ito napanood eh. Kaya pala ganun magsalita ito mga kababayan, no? Oh, ito pa isa. This says speakership. Yung isa na Ang inaakusahan nila dito. While this says speakership. Itong kakaang-kaang na ito mga kababayan, hindi ko po ito kilala rin. Nakita ko lang din po ito yan. Nagulat na lang ako na, sandali, nasa politika na pala itong mga ito. At ang napatunayan ko talaga mga kababayan na mga bayaran itong mga ito, hindi ito yung kasamahan namin dati. May mga kilala kami dati mga kababayan na talagang mahirap din sa daga. Katulad ko lang din, mahirap lang din. Isang kahay, isang tuka lang din ng mga vlogger mga kababayan. Pero, naku naman, ngayon, may pinakita ng mga townhouse, sports car. Hindi basta-basta yan. Ako siguro magkaroon ako ng isang sedan na sasakyan talagang, at saka inuuba kung, patalasas pa ako. Baka naman, inuuba. Pangarap ko talaga Alphard. Gandang-ganda ako dyan. Paparinig ka, Bima. Rasis naman, maririnig ka. Hindi. Joke lang yun, Hindi, sa totoo lang talaga. Sports car, ano? Tapos, saan galing yun? Yun lang po ang nagustuhan ko dito sa expose. Actually, para sa akin, hindi po ito expose, no? Ito yung parang clarify lang nila. I-explain lang nila lahat. Na-topic na rin ito ng iba't ibang mga vlogger, mga kababayan, eh. Di ba? Kayo ba? Sa tingin ninyo, ano ang masasabi ninyo rito sa expose ko nitong PGMN? Basta para sa akin mga kababayan, hindi ako masyado dito sa ng PGMN na ito. Hanggang hindi po kasama si Marcos Jr., hindi po ako bibilib dito sa expose ng PGMN. Umaga ngayon, ganito yan, no? Yung PGMN, nakilala natin na talagang maganda yung kanilang mga presentation, kanilang mga vlog, kanilang mga journalism, di ba maganda, maayos, magandang editing, may mga gamit na AI. Pero kahit maganda yan, pagdating sa dulo, Martin Romualdez lang ang tutukuyin mo, mahirap yan, no? Kasi alam naman natin, hindi naman magagawa yan ni Martin kung hindi yan pinahintulutan at pinirmahan ni BBM. Sa tingin niyo mga kababayan, kayo na lang. Hindi ko naman kayo pwedeng pilitin at diktahan. Kung kaya nga ba ni Martin mag-isa ito? Kasi sabi ni Martin, hindi ito manggagaling sa
legislatura or legislative. Manggagaling ito sa executive. Ayan, no, sabi ni Martin sa kanya ring sariling video. Executive ang nagmumula itong mga ito. So, sino ba sa executive? So, kayo, kabayan, naniniwala ba kayo dito? At sa tingin nyo, hindi ba makikinig itong mga house or mga buhaya sa kabila ng kabila ng panawagan ng taong bayan galit na sa kanila, plus itong mga reliyon ay INSI, at binubulgar pa nga sila na mayroong 200 million na budget para sa kanila. Kayo na po ang humusga, mga kababayan, kung saan po patutungo itong lahat ng ito. Ano ho? Boy, no, punta na tayo dito sa mga pa-shoutout. Kahapon dito na shoutout, no? Ngayon, mayroon na siguro. Ito, mga kababayan. Shoutout muna tayo dito sa mga nakarating na dito sa dulo ng video. Good AM, sir. Wala ng video. Sabi niya, no? Leo Tahano. Mayroon pa. Needs, maayong gabi, Sir Bimar. Watching from Cebu. Shoutout naman po, Idol. Bisaya, Tagum City po ako, Idol. Eduardo Bonilla, sir. Brother na lang, huwag niya ng idol. Hindi ako karapat dapat na idoluhin or idoluhin, ha. Thank you po. Shoutout sa inyo dyan sa Tagum. Na ako'y mga kabanay diha sa Tagum City. At yan ang isa sa talagang pinuntahan ng napakaraming tao. Ang dami ng views ko dyan noong mga kababayan. Nang nag-live ako dyan. Sa bagay kasi nung mga rally, no? Ako lagi ang pinakamaraming mga viewers, di ba? Natatandaan ninyo sa Tagum, sa Cebu, sa Sinlox. Grabe sa Sinlox, mga kababayan. 32,000 live viewers. Doon naman kay Tatay Digong 21 or 23,000 yata yun sa airport. Grabe mga views ko po talagang nasa labas tayo noon. Pero halo-halo talaga, mga troll, mga basher, nandun din. Anong Harvard Sir BMR, sabi ni Pauman BG. Bahala ka na dyan, sir. Shoutout po, watching from Quezon Province. Lagi kami nakasubaybay sa iyo, VMR. God bless po. Sabi ni Tony Rose, ano na to? Tony Rose Plamiano. Wow. Bago ka sa aking pandinig, Tony Rose, ha? Ikaw ba yung Tony Rose doon sa Bulaga? Gandang hapon, Sir Bimar, sabi ni G. Carelio. Shoutout sa inyo dyan, ha, taga Quezon Province, ha. Ayan. Good morning, afternoon. Good afternoon. Good morning, good afternoon pala sa ating lahat. Kumusta dyan, BMR? Watching from London, United Kingdom, sabi ni Harry Raj Jola. Okay lang naman, ma'am. To watching from Australia, sabi ni Solidad CM. Hello po sa mga taga Australia, Solidad CM. Afternoon, BMR, si Elizabeth Maligun Del Monte. Iyan po ang aming malaman kung ano ang final decision ng Korte Suprema, sabi ni Boy Lim. Abangan natin yan kung anong decision ng Korte. Hello po, hello BMR, sabi ni Ate Charilo. Ayan. Nakakahiya talaga maging Pilipino ngayon, promise. Hindi tulad sa panahon ni FPRRD o FW kami noon. Panahon na yon, proud na proud kami pag nagtanong kung taga saan kami, sabi ni Felda Nicasio. Nakakahiya talaga. Biruin mo, ilang beses na tayo pinahiyan itong Marcos Jr. na ito, BBM. Salamat sa inyo mga OFW, ha. Marites Furong Cabral. Like and share. Blessed weekend to all watching from Morocco. Uy, Furong Cabral. Parang, ang ganda naman ang apelyido mo, Furong. Hindi ka taga Ifugao ka po ba? Nasa Morocco sila, no? Morocco. Cyprus pa na dati yung mayroong bumati sa akin sa SM. Nagulat ako, eh. Ayan. Shoutout po sa inyo, ha, mga OFW, ha, from Morocco, Marites. Magandang araw, Sir Bimar, always watching from Tondo, Manila. Sabi ni Maridel Lim. Oy, ang mga taga-Tondo naman, ang ating mga kababayan sa Tondo. Ayan. Susana Rional, good afternoon po, Sir Bimar, watching reply. Reply na lang po siya. Thank you po, Mama Susana. Brandon Juan, Brad Wimar, kumusta? Watching from Auckland, New Zealand. Always kung naka-follow sa vlog mo. Go Pilipinas, Duterte pa rin, tapusin ko show mo. Thank you. Brandon Juan sa Auckland, New Zealand. Makita Bali, Duterte lang ang may malasakit sa ating bansa, sabi niya. Magandang hapon, Sir Bimar. Maria Lorna Ilyurig. Ayan, magandang hapon din po sa iyo.
Good job, sabi ni Benido Barty. Thank you so much for allowing us to know the truth, sabi ni Leticia Navarro. Yan, sige po. Thank you rin sa inyong pagsubaybay at panonood at pag-share, pagla-like. Demokrito Giola, magkano ba yan? Ano ba yung magkano? Magkano yung sasakyan, kotse? Bibigyan niyo po ako? Joke lang. O yung sit-up ng aking... Tingnan yung sit-up natin mga kabayan, no? Mahina mahina kasi talagang lighting. Mahinang lighting. Mahal po kasi, nagtanong ako eh. Isang lighting, 12,000 yata or 20,000. Mga, grabe, itong microphone lang mga kabayan, ganito. Yung magandang klase. Ito pa lang, itong bar na to, 8,000 yata. 10,000 yata. Ito pa lang wala pa ito. Grabe ang mamahal ng gamit mga kababayan. Pero ganun pa man, go pa rin tayo kahit wala tayong mamahaling gamit. Importante, mahal natin si Tatay Digong Duterte at si Bibi Inday Sara at mga Duterte. At organic tayong sumusuporta. Nagkakasya lang tayo sa ating sinasahod sa YouTube. Dahil po yan sa inyong panunood at pagtangkilik. Kaya proud po kayo, proud din po ako na sa inyo po ako. Dahil po sa inyong panunood ay nagkakaroon po ako ng pambili ng aking mga gamit, pambayad ng kuryente, internet. God bless Duterte, God bless Philippines, sabi ni Petrosinia Pulanco. Let's good evening po Sir Bimar from Cebu. Ayan. Kahit sino maging SP basta ituloy ang investigasyon ng flood control. Ricky Valles. Correct sir, yun din ang ko. Okay po mga kababayan, hanggang sa muli. Bimar Channel, magpapaalam pansamantala. Pilipinas as always. Okay, bye-bye!